Magandang hapon sa inyo lahat. Ako si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ang pag-uusapan po natin si Senator-elect Panfilo Lacson at si incoming Senator-elect Erwin Tulfo. Mukhang may bagong magsasabong dyan sa Senado. Itong dalawa, si Lacson at si Erwin Tulfo. Baka magsuntukan ito sa plenary dahil si Cayetano nga, di ba, saka si Mig Zubiri nagkagirian dyan at muntik nang mag-abot, di ba? Nagpormahan baka itong si Lacson at si Tulfo naman ang susunod dahil magkakontra po sila ng isusulong dyan sa Senado tungkol po sa ayuda ni Martin Romualdez. Bakit ko sinabing ayuda ni Martin? Talaga namang yung AKAP, AX-TUPAD, yung MAIPS na yan, sa kanya po napupunta yung mga proyekto na yan Mamaya po papatunayan ko yan at meron tayong ebidensya. Ibinulgar na nga po ni Amy Marcos yan Mamaya-maya po, papakita ko sa inyo yung ebidensya na itong mga proyektong ito sa kanya napupunta. No? Dito po kay Erwin Tulfo, kitang-kita na po natin agad dyan sa kanyang interview na ang mga isusulong nito ay yung mga pabor kay Tambaloslos at sa Malacanang. Sa mga bumoto po kay Erwin Tulfo, ito na po, kitang-kita na agad ang pagpabor, pagkiling niya sa speaker at sa Malacanang. Dahil itutuloy niya daw itong ayuda ni Martin Romualdez. Siyempre may mga dahilan siya dyan, pero matatawa ka sa mga dahilan niya. So, nakikita natin na itong taong to ay hindi maglilingkod sa taong bayan at sa ating bansa, kundi maglilingkod lang ito kay Martin Romualdez at sa Malacanang. Yan lang ang mga paglilingkuran niyan. So, si Lacson naman, nababalita na nakaraan na ititigil niya na, gigibain na niya itong ayuda ni Tambaloslos. Sa akin po, o kaya kay Lacson, itanong natin sa kanya, hindi ba sang-ayon si Senator Lacson dyan sa ayuda? Kontra ba siya dyan? Ako po, hindi naman Hindi naman ako kontra sa ayuda kasi kailangan ng ayuda ng mga kababayan nating mahihirap. Ang problema ay yung implementasyon, yung pagpapatupad. Nakita na po natin noong 2024, di ba? Pinangunahan ni Martin Romualdez at may hawak-hawak siyang malaking tarpaulin na andun yung mukha ni Marcos, andun yung mukha niya. Ginagamit po ito unang-una sa pampolitiko nilang interes. Pangalawa, source din po ito ng korupsyon. O hindi ba? Yung unang mga payout nila, 10,000 ang pinamimigay. Nung in-interview na yung matandang babae, 2,000 na lang nakarating. 80% ang nakaltas. 80% ang nakurakot. Sa AKAP naman, 5,000 ang payout dyan, di ba? Yung interview lang ni Katon Ying, kahapon lang yata o nakaraang araw. 5,000. Pagdating sa benepisyaro, 2,000 na lang, minsan 1,000 na lang. 60% nawawala to 80%. Dahil siguro maraming pinagdadaanan. Hindi po yan nararapat, kaya dapat itigil po yan. No? Okay, basahin ko lang po itong sa panig ni Senator Lacson. Ito po yung napabalita nakaraan lang. Ito. Tupad, AKAP at AX, no more. Lacson, gigibain ang padrino base na ayuda. Ito, basahin natin yung nasa ilalim. Para kay Lacson, ang ayuda ay para sa tunay na nangangailangan, hindi sa mga koneksyon sa taas. Panahon na para tapusin ang pamumulitika sa pondo ng bayan. Ay sang-ayon po tayo dito sa isusulong ni Senator Lacson. Ngayon, pakinggan naman po natin si Erwin Tulfo. Meron pong video rito. Okay, wait lang po eto na.
Yaman din lamang na sinabi mo na ang iyong magiging focus ay ang social welfare. Meron po ngayon mga mahihirap na kinakabahan na kasi meron na pong aningas-ngas tungkol doon sa guarantee letter na nakukuha ng mahihirap nating mga kababayan. Aayusin mo ba ito, ang sistema ng guarantee letter? Will you do away with it? O medyo i-amend mo nang sa ganun ay patuloy pa rin ang tulong na mabibigay sa mga mahihirap? Sige. Kung tatanungin, Ma'am Doris, alam ko may mga ibang mambabatas magagalit, pero alaw tayo magagawa. Because mas marami po tayo mga kababayan na mahihirap. So, as long as may naghihirap po na Pilipino, dapat po hindi itigil yung ayuda sa kanila, yung mga guarantee letter. Because yan lang po ang tanging pamamaraan na makakabayad po sila sa ospital, makalabas po sila sa ospital. Oy, teka lang muna. Pipigilan ka namin. Post muna natin. Ang sabi niya po, alam niya na may magagalit. Siguro si Lacson yun at yung iba pang mga senador, no? Ginagamit niya rin yung mahihirap, no? At wag daw itigil yan dahil yan lang daw ang tanging paraan para makabayad sila sa ospital. Talaga ba? Ulitin ko yan lang daw ang tanging paraan. Ibig sabihin, ito lang daw ang tanging paraan na makabayad sila sa ospital. Sa isip ko, siguro, Erwin Tulfo, senador ka na. Dapat pinag-iisipan mo muna yung lumalabas sa bibig mo. Dapat pinag-iisipan mo muna yung mga binibitawan mong salita. No? Yan lang daw ang tanging paraan para makabayad sila sa ospital. Nakalimutan mo na ba yung PhilHealth? Yan yung numero 1 at matagal na yan. Matagal na yung PhilHealth. Tumutulong po yan. Nagbibigay ng assistance para sa pambayad natin sa hospital. Di po ba? Nakalimutan yata. Sabi niya, ito lang daw ang tanging paraan, itong ayuda ni Martin Romualdez. At nakalimutan mo, mayroon ng malasakit center. Umaagapay din po yan sa mga kapos ang pera at walang pambayad sa hospital. Tumutulong din po yung malasakit center. So, hindi po ito ang tanging paraan. Huwag mo po lokohin ang taong bayan. At meron pa siyang sinabi, no? Teka lang, tutuloy na lang po natin. Tuloy natin video. Pag inalis po natin yan, paano na lamang may labas sa ospital, magpapagamot ang isang mahirap na kababayan natin. So, kung ako ang tatanungin, itutuloy ko lang yan. Yung nga lang dapat hindi abusuhin kasi naaabuso minsan. Tapos, lalo na po, hindi lang po guarantee letter, pati mga AX na yan, mga kung ano-ano, mga MAIP. Dapat po ang hahawak niyan ay yung ahensya, pero yung politika pwede mag-request. Ganun na lamang po na mag-request. Ay, nako. Tama na. Tuloy na natin. Ang sinasabi niya, itutuloy niya daw. Pero, parang babantayan niya na wag abusuhin daw ng mga politiko. Tama ba yung sinabi niya? Itutuloy daw niya. Kaya lang dapat, wag daw abusuhin. No? Iyan na nga po yung nangyari noong 2024 at itong 2025 election. Nangyari na nga po, umabuso na nga sila. Tapos itutuloy mo pa rin. Paano mo pipigilan? Paano mo pipigilan yung mga congressman? Lalong-lalo na si Tamba. Kaya mo? Kaya mo pigilan? Di ba? So isinusulong mo lang yung interest ni Tamba. Yan lang ang sabihin mo. Ginagamit mo pa yung mahihirap. Yan lang daw ang tanging paraan para makabayad sila sa ospital. Nako, Tamba. Erwin Tulfo. Siguro ko mag-aral ka muna. Yan po siguro yung bilin ni Rapi Tulfo. Mag-aral ka muna. Ngayon pa lang hindi ka pa nakaupo. Nakikita na agad yung kulay ng buto mo . So, ito po yung kay Amy Marcos naman. Yung pagbubulgar ni Amy Marcos. Pakinggan niyo po. Parang balik. Wait lang Umpisahan natin. Ito yung sinasabi kong ebidensya na itong mga ayudang ito ay napupunta kay Martin Romualdez. So, pakinggan nyo.
Parang baliktad naman yata yung buhay natin. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Gusto ko lang humirit. Nagulat din ako sa AKAP. At mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig. Pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP must go through the office of the speaker. Oh. AKAP, AX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. O, narinig nyo? Ulitin nyo na lang tong video ito. No? Ito po yung sinabi ni Senator Amy Marcos. Ang pondong ito ay 26.7 billion. Nung nakaraan, ano? Pero 2024 yata ito. Pero nung 2025, 26 billion din. Kaya lang, yung 5 billion napunta sa Senado, di ba? Noong nakipagsabuatan na si Grace Po. O, di ba? O, kaya itong si Grace Po, iniintay ko yung appointment niya. 'Di ba? Nagkaroon na ng courtesy resignation. Baka mai-appoint na 'yan si Grace po. Dahil palabas na po ng Senado 'yan eh. Tapos na ang termino niya. So, kaya nakipagsabuatan niyang kila Tamba at Saldico para ma-appoint, no? Kaya hinihintay natin at babatikusin natin 'yan pag in-appoint na po 'yan. So, ito pong sinabi ni Senator Amy at i-quote natin, ano? All soft projects including AKAP must go through the office of the speaker. AKAP, AX, TUPAD, MAIP, pati PI. Ano yung PI? People's Initiative and other efforts. Ito po'y nakakabit sa programa proyekto ng DSWD. Pero sa office of the speaker mapupunta. So, ito talaga yung sinasabi nating ayuda ni Martin Romualdez. Yan po ang tinututulan natin. Ang legislative, hindi po sila implementing body. 'Di ba? Kongreso, Senado, sila po ay gumagawa ng batas, no? At sila ay gumagawa ng bill. Itong mga pondo natin, isasabatas po nila yan. At pag naisabatas na, ibabalik po nila sa executive. Ang executive ang magpapatupad, mag-i-implement. Halimbawa, infrastructure, railway project, no? O, sinong sangay ng gobyerno ang magpapatupad niyan? Sa executive, DPWH. O, di ba? Kapag ganito namang mga social welfare, ang magpapatupad DSWD. Pero dito po sa ayuda ni Martin, ito all soft projects including AKAP must go through the office of the speaker. Sa kanya po mapupunta. At siya yung nagpatupad noong 2024 at yung 2025 election. Nakita nyo diba yung mga congressman, sila yung namimigay ng pera? Tapos sasabihin ni Erwin Tulfo, ano sabi niya? Ay, huwag abusuhin. No? Yung sinasabing guarantee letter, ano po ito eh? Tinututulan na rin po ito ng marami dahil magkakaroon ka ng utang na loob sa congressman. Una, lalapit ka sa congressman muna. Imbis na dumiretsa ka na sa DSWD, kay congressman muna. Hihingi ka ng guarantee letter. Pag may guarantee letter ka na, ayun, utang na loob na yon. At ibibigay mo sa DSWD. Papagurin ka pa. No? Kaya itong AKAP na to, itong ayuda ni Martin, tutol po tayo dahil ikalawa, ito po'y source of corruption. Bakit? Ang Congress po hindi na o-audit yan. Yung mga congressman, hindi na o-audit yan. Yung Speaker of the House, na o-audit ba? Hindi. Yan po talaga ang pinaka-problema. Hindi po sila na-audit. So, kayo po, gusto niyo pa bang ituloy? Ha? Si Erwin Tulfo gustong ituloy eh. So, alam na natin kung kanino siya nagsisilbi. Hindi sa taong bayan, kundi sa
speaker, at syempre sa Malacanang. So, yan po ang mga mangyayari kapag naupo na itong si Erwin Tulfo. At ituloy po natin, may sasabihin pa si Senator Amy. Yes, Chair. Senator J.B. Ako rin medyo naging curious sa AKAP ngayon ko lang narinig eh. No? Siguro can ask the SWD, what is this program about? Is it just between the House and kasi wala ko kami sa Senate na alam niyan eh. So is it with the SWD and the House of Representatives yung program? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, ACAP is just as foreign to us, technically, as Senator Bato, as it is... Sandali lang ha. Yung DSWD na nagsabi. Ito daw ay foreign to us. Ibig sabihin, hindi nila alam. Sabi ni Senator Amy, ito nga ay hindi dumaan sa BICAM. Hindi dumaan sa BICAM. Pero nung gaan na, ayun na, doon na nila nakita na mayroong ganitong ayuda. Si JBR, ito hindi niya rin alam. No? So, sino gumawa na to? Si Tamba, saka si Saldico siguro. Sila lang. Kaya ayuda nila yung tawag ko eh. Di ba? It is provided Yes, in you said line the item. Mapuro, I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEC's mysterious addition of 12 billion is 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Yes. Madam Chair, Alien. if this WD declares that is foreign to them, saan yung galing ang budget? Baliktad na pa ang budgeting process natin. Oo. Ang Congress na mag-decide kung anong implement ninyo. Ginurgo. Hindi pala kayo nag-request sa Congress na Ginurgo ang budget na signal. pupunuhan, program na pupunuhan. Baliktad, di ba? Parang Madam Chair, it's not an exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Yes, Ayun. you said So it does not did you exist request as a for this program. project? Was it in the NAP? It was not. No. There we go. Oh. Yes. Do we allot sums of money, enormous sums of money such as this, almost 27 billion, for a project or a program that is undefined, unnamed, unfamiliar, with no guidelines whatsoever, with no target beneficiaries, and it's just left open? Is this the usual practice in the DSWD? Not necessarily a usual practice Not in the necessarily. DSWD. So sometimes the SWD has these magical projects that no one has ever heard of before. We don't create magical projects, Madam Chair. These are But part when of is the it GAA. necessary? You said not necessarily. So there are times when it is necessary to invent projects? There are times when there are necessary projects to Yes, you have QRF and you have all kinds of emergency Yes. assistance. I'm very familiar. Why do you have to invent ACAP? ACAP is not invented. Oho. I But you believe just said that guidelines and purposes had not been established. Yun. yes, guidelines have to go through proper policy procedures. So it's not linagyan na ng invented pera, out of the walang air. nakakaintindi kung paano gagawin, kung kanino ibibigay. Walang kaplano-plano pero may pera na. Madam Chair, there are programs that are provided by the GAA for NGAs to implement. But before we Yes, do with all implement, due we have respect, to... USEC, that is not the usual budget process Tama. we're familiar with. There's Okay, all- putulin natin. Ang galing ni Senator Amy, di ba? Kung ikaw ay magpo-propose ng budget, hihingi ka ng budget. O ito yung proyektong gagawin, ito yung kung paano namin ipatutupad. Piruin mo, may pera na, may budget na. Wala silang guidelines kung paano ipapatupad. Kaya ang ganyan ang nangyari sa AKAP eh. Sa mga ayuda eh. Nagrambol-rambol eh. Walang guidelines. No, kasi nga bigla lang tong sumulpot na parang kabote itong ayuda na to. Talagang antitindi. Pinagtatanggol pa nitong USEC na to yung programa na mismong sila hindi nila alam.
Hindi nga nila inano to, pinropose to eh. Bigla lang lumitaw ito eh. So, doon pa lang, parang may pagnanakaw na. Kasi nilihim eh. Nilihim sa Senado. Hindi rin alam ng DSWD dahil foreign nga sa kanila ito. At pero kinabit ito sa DSWD. Kaya, tutol na tutol po tayo dito. Pero itong si Erwin Tulfo, itutuloy niya raw. Kahit sobrang dami na ng korupsyon, sobrang may mga malisya na pinagnanasahan na ng mga politiko at inabuso ng politiko, itutuloy pa rin niya. At sinasabi niya, wag sanang abusuhin. Paano niya kaya mapipigilan na hindi abusuhin yan? Kung siya lang mag-isa, paano niya magagawa yan? Wala itong si Tulfo na to. Ngayon pa lang, pinapaboran na niya si Tamba. Walang mangyayari dyan. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Medyo nakaka-high blood, no? Pero okay lang yan. See you next time. Bye-bye.